Record. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, samang panig kayo ng digdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating Badong Aratlis Vlogs. Live edition po tayo. Pag-usapan natin ngayon yung mga bagong pagpuputak nito ni Risa Hontiveros. Na isa po to, tandaan po natin, siya po yung kaisa-isang nagno, no, sa dito sa may Makabayan Act, Bayanihan Act pa. Bayanihan Act na nagbibigay sa ating Pangulo ng emergency powers para tumulong, no, o yung emergency powers na yan para makatulong dito sa nagaganap ngayon na extended quarantine. Hindi pala extended, anong tawag doon? Ano yung tawag doon? Basta quarantine sa buong Luzon, no? So, enhance quarantine sa buong Luzon. Malaking bagay itong binigay ng Senado at ng Congress o yung buong Kongreso na kapangyarihan at saka itong binigay nila na batas, no? So, ang pinaka main feature nga nito, yun nga yung nagbigay ng pondo dahil sa batas na to. Kaya wag po kayong maniwala dyan kay Hontiveros na sinasabi niya na bakit pa magbibigay ng emergency powers. Ito po yung dahilan, no? Dahil wala pong pagkukunan na ng 275 billion pesos ang ating Pangulo para ipantawid, no, dito sa enhanced quarantine na to. So malinaw na po yan sa atin lahat. Okay? Napakalinaw po ng ating Pangulo dyan, na dyan nagmula yun sa batas na yan. Dahil tayo sumusunod sa batas, hindi po pwede. Siguro ang gusto nila basta na lang kunin ng Pangulo yan kung saan-saan. Hindi po pwede yun. Kinakailangan, as law-abiding country, kinakailangan sumunod sa batas. At gumawa po sila ng batas. Ngayon, parang may paninita pa, no? Ito yung malupit dito sa senadora na to. Tumutol na nga. Siya pa yung unang sumisita, 'di ba? Sinasabi niya, teka muna, saan nyo yung pera na yung yan pa rin, no? Siya pa yung sumisita na parang ang sabi niya, binigay na namin sa inyo lahat. Nagbigay na kami ng batas. Teka muna, kailan lang ba yun? Araw pa lang yun eh. Ang gusto kagad ng senadora na to, masolve kagad in an instant. Kung papansinin natin, yung unang medyo naka-recover na kagad dyan na bansa, hindi po nila naintindihan na ito ay pandemic, pambuong mundo po to. Okay? Ang gusto kagad nila, pumirma sila ng batas, ano yung result? Actually, hindi siya pumirma doon sa batas eh. Di ba? Una, dapat wala nga siyang karapatan na maghanap eh. Kasi hindi ka na nga sumuporta, ikaw pa yung malakas yung loob. Walang pinag-ibay sa topic natin kanina sa kay Lagman tsaka sa mga Makabayan Black sa mga congressman. Ito namang senador na to, antindi, no? Hindi ka na sumuporta, ikaw pa yung unang naghanap. At ang hinahanap niya talagang pang-imposible. Wala pong bansa sa mundo ngayon na instantly na-resolve yung problema na yan. Siya, ang gusto yata nila, pumirma sila ng araw pa lang, wala pa pong 1 linggo. Buhat nung pinirmahan nila hindi po siya kasama dun sa nagpirma. Buhat na nagpasa sila ng batas na Bayanihan Act. Wala pa pong 1 linggo. Gusto na kagad nito, may result na agad. 'Di ba? Hindi naman siya pumirma dun. Hindi nga niya sinuportahan yun. Ganun po kakapal yung senadoran to. Okay, isa-isay natin yung mga binira niya. No? Una, nagalit na galit siya. Dahil delayed daw yung pag-announce. Mula alas 4 daw yung tentative. Tapos, 8 hours pa raw bago nagkaroon ng pag-uulat ang ating Pangulo. Alam niyo, mga kapatid, list of worry na yan kung ilang oras yung na-delay. Hindi nyo ba alam kung ano nagaganap ngayon? Ang concern lang kasi ni Risa, ni Hontiveros, ang tanging concern niya lang, mapuyat siya. Ayaw niyang mapupuyat kasi bawas ganda.
Ibig ko sabihin, busy-busy ang ating pamahalaan, pinag-uusapan nila paano. Problema po kasing malaki yan. May pera nga, di ba? Sabi nga ng Pangulo, may pera tayo. Pero paano yan pagpapamudmud na? Sino yung mga dapat? Yan po yung mga, hindi po yan mga instant na isang click lang. Ito po yung mga sinisingil niya agad. Hindi po siya nagpasa. Ulit-ulitin ko yan. Hindi siya sumuporta dyan sa pagpapasa ng Bayanihan Act na yan. Pero siya po yung unang naghanap. Ano po yung mga hinahanap niya? Yun na nga, no? Una, late daw ng pagre-report. Buti nga nag-report, di ba? Sa kabisihan ng lahat ng tao, nakuha pang magbigay ng report sa Congress. Sumusunod kasi ang ating Pangulo. Kahit ilang araw pa lang, kinakailangan na mag-report. Nag-report, siguro ayaw niyang basahin. Gusto niya yung marinig sa Pangulo. Alam lang naman natin yung gusto niyan eh. Gusto niyang pakinggan yung Pangulo para maghanap siya ng babanatan. Okay, ano na naman yung sinabi? 8 oras daw, napuyat na yung mga naghihintay. Okay, tanyo? Bakit naghihintay yung mga tao? Kasi gusto nila yung Pangulo. Ito lang yung tanging Pangulo na araw-araw nag-i-speech ay pinanonood. Ito lang yung tanging Pangulo na pinanonood sa YouTube yung mga speech. O sabagay sabihin nyo, hindi pa uso YouTube noon. Pero kahit, ito lang yung kinasasabikan yung mga speech. Di po ba? Ito lang, yung tanging Pangulo. O sige, punta na tayo. 8 oras daw naghintay yung mga tao na kesyo. Ang daming kesyo-kesyo nito ni Senadora Hontiveros. Pero ano yung mga point niya? Wala naman daw palang na-report na matino. Wala naman daw yung mga gusto nilang matugunan. Ano ba talaga yung gustong matugunan nitong ni Risa Hontiveros? Tignan natin. 8 oras daw na naghintay pero nung nag-report, wala naman daw yung mga report na gusto, no? So ano ba tong ito yung Inquirer eh. Sa Inquirer kasi okay yung mga yan eh. 'Di ba? Wala na itutulong pero pag magsasalita sila, suki sila nitong Inquirer na to. Alam niyo yung purpose eh, 'di ba? Wala na nga naitulong. Alam niyo, hindi na po uso kayo. Ngayon may nagpapauso, ang sumikat po ngayon. Hindi ko siya kilala, lahat tayo hindi siya kilala. Actually, parang dinidinay na siya ng mga Romualdez Marcos eh. Si Leo, ano makala nun? Leo Marcos ba yun? Francis Leo Marcos. Ang nakakatuwa dun sa tao na yun, kahit hindi siya mukhang, hindi naman siya mukhang mayaman, pero ang yaman daw nito. Wala akong idea kung sino siya. Ang nakakatuwa lang yung good vibes niya, no? Yung sinasabi niya, hinahamon niya lahat ng mga bilyonaryo, hinahamon niya lahat ng mayayaman, hinahamon niya lahat ng mga politiko na tumulong kahit na ano. Etong si Hontiveros, hindi na tumutulong, hindi na po uso yung ganyan, yung sita lang na sita. Iba na po ang gusto ng tao ngayon. Ang tanong po ng tao, ano na itulong mo? Hindi yung wala na yan eh. Yung mga sita-sita po na yan, dati na po yan ginagawa nyo. Wala na nga nakikinig sa inyo. Ngayon pa lalo, di ba? Okay, ano yung mga sinasabi niya? Kinakailangan po kasi sagutin natin eh, no? Kasi mahilig silang yung mabubulaklak na salita eh. Sagutin po natin yan ng ilantad po natin, no? Ilantad po natin yung sinasabi nila. Okay. The public has the right to know, sabi ni Hontiveros, of the government's progress since the start of quarantine, a virtual lockdown, no? Meron daw karapatan ang publiko na malaman kung ano yung progress. Ito kasi yung magre-report ka, ano yung, ang sinasabi niya, nag-quarantine tayo, nag-lockdown tayo. Anong naidulot niyan? Hindi mo ba naintindihan talaga? Mahina ba talaga kukutin yung mag-isip? Kung hindi nag-quarantine, Italy na tayo. Kung hindi nag-quarantine, US na tayo. Yung gala ng gala yung mga tao na hindi natin alam, yun na yun. Malawak na yan. Pero sa report nga natin, 2,000 pa lang ang meron. 2,000 at ang namamatay as of now, 92.
maliit pa rin kumpara sa US, kumpara sa Italy. Yung mga Italy, mas malalaki pa tayong populasyon dyan eh. Mas dikit-dikit pa yung mga bahay natin dyan, pero bakit wala tayong ganong patay? Ang nakakatuwa ngayon lang, no? Kababalita lang, nakakatuwa, yung 29 na galing ng pasyente ng Makati Med, lahat po yung 29 na yun ay nag-negative na. Pinasok sila positive, naging negative na po sila. Tuwan-tuwa yung mga doktor at nurse. Ganun po yung panalo. Kada po may nakaka-recover, dapat natutuwa kayo. Antivirus, hindi yung hanap na naman ng butas. Okay, hindi po yan instant. Ang sinasabi niya kasi, pinirmahan na namin eh. Binigyan ka na namin. Hindi ka pumirma dun, for your information. Hindi ka kasama sa nagbigay ng ano sa Pangulo. Okay. So, ibig sabihin yan na po, no? Instantly gusto niya. Hindi po instant yan. Yung China nga, na sila unang nakasugpo niyan. Ilang buwan muna. Tayo, wala pa po tayong 1 buwan. Mula na nag-quarantine. Huwag kang ano. Yun lang yung sinasabi natin. Okay. Isa-isahin natin yung sinasabi niya, no? Para lang sa ating, para rin sa inyo. Alam nyo rin po kung paano nyo sasagutin yung mga mahihilig magbubutak-tak. Okay? Ang sinasabi rito, yun pa rin, no? How do we ensure that there are enough personal protective equipment sa lahat ng ospital? Okay naman po, no? Nakakasurvive naman. Bumubuhos na po yung PPE. Pero, may kakulangan ba? Meron naman po. Kasi buong mundo po may kakulangan. Pati yung US na napakayaman, pati yung mga Italy at iba pang bansa, Spain, meron pong ano ngayon. Kaya kailangan po na mag-produce ng maraming PPE. Instead nagbubutakta ka, maghagilap ka ng magpo-produce ng maraming PPE. Marami na po yung mga nakakatawa po, yung nagbo-volunteer na, yung ano natin, yung mga anong tawag doon sa mga mananahing sikat? Fashion designer. Mga fashion designer natin, nagbo-volunteer sila para gumawa ng PPE. Yun po ang kailangan natin. Hindi yung kulang tayo ng ganun, kulang. Anong gagawin mo kung kulang? Buong mundo nga kulang eh. Di po ba? Dahil sa tindi na itong problema natin. Ikalawa, laging sinasabi to. Ito, magiging practical po tayo rito. What are steps being taken? Tanong lang sila ng tanong, di ba? Ano raw yung ginagawa ng gobyerno para yung sa capacity natin for mass testing? Ito pong mass testing, lagi pong bukang bibigyan ng mga opposition ngayon. Mass testing sila ng mass testing. Paliwanag po natin yung ibig sabihin ng mass testing. Ang gusto po nila, pera na lang kung hindi talaga yung meaning nila to. Ang mass testing po kasi, buong populasyon gusto nilang i-test. Okay? Magkwentahan po tayo. Hindi po kasi siya practical. Sa US yan po ginagawa nila, mass testing. Ano na po nangyari sa US ngayon? Ang mass testing po, negative ka ngayon. Mamayang hapon, dumikit ka ron sa may positive. Anong mangyayari sa'yo? Posibleng positive ka na. Na-prevent niya ba? Hindi po eh. Di ba? Kinakailangan pa rin i-quarantine ka. May na-test ka o hindi. Ang point dito, hindi po siya practical na unahin yung mass testing na lahat, baka isang syudad lang yan sa Pilipinas, ubos na yung ating ano. Ang point dyan, nagbigay na yun ng yung DOH ng parameters eh. Sino muna? Yung may sintomas muna. Ako wala akong sintomas, wala akong lagnat, wala akong ubo. Gusto mo ako i-test dahil mass testing ang gusto nyo. Yung salitang mass testing na yan, very big yan. Ginagamit lang nila yan sa politika. Okay, dati ko pang tinututulan yan, di ba? Hindi po pwede yan. Kinakailangan yung i-test mo. Yung at least, lahat ba ng doktor, alimbawa lahat ng tayo, parang sakit lang yan eh. Lahat ba tayo magpapatest sa ospital nang wala ka naman nararamdaman? Sino po yung nagpupunta ng ospital para i-test ng doktor o gamutin ng doktor?
yung pong may nararamdaman na sintomas, kahit hindi po muna yung COVID, kahit na ano lang, ang healthy mo, wala kang nararamdaman, wala kang namang nakasalamuha, wala kang kakilala, wala kang kamag-anak, wala kang na-meet, wala sa barangay nyo na nag-positive. Bakit uunahin ka? Ha? Bakit, ano yan? Bakit uunahin ka na i-testing? Di uunahin muna kasi nga, kapos po yung testing kit. Sinasabi nga natin, pero ang positive dyan, nagde-develop na po yung UP, di ba? Ang dami na nilang ginagawa. O yun, matuwa tayo. Ang dami nang binigay ng China. Hindi nila masabi yan. Alam nyo kung bakit? Anti-China sila eh. Ang daming dinonate na. Bumibilis na ngayon. Kaya nga dumadami yung ating nagpa-positive eh. Kasi binibigay yan sa may mga sintomas. Pero hindi ibig sabihin na dumadami yung positive mo. Titignan nyo rin yung rate ng namamatay sa atin. May libo na ba namatay? Yun yung point dun eh. Kaya po maganda yung quarantena at hindi po assurance yung mass testing. Ikalawa, hindi siya practical. Alam nyo ba kung magkano yung mass testing kit? 8,000 kada isa. Ibig sabihin, ang budget po natin sa pamilya dito sa Metro Manila, 8,000 kada pamilya ang ibibigay. Ano po ang uunahin? Kita nyo? Ibig sabihin, pag mass testing, hindi lang po isang miyembro ng pamilya. Yung 8,000 na ibibigay, 200 billion po. Sa Metro Manila, 8,000. Sa iba, 5,000. Nagbabari, di ba? Pakinggan nyo po to, hindi po siya practical. Kung mass testing po, isang pamilya, 10 kayo, o 6 mo hanggang 10, lahat po yun, 10, 8,000 yun. Samantalang kung uunahin tong social amelioration, wag na kayong umalis dyan sa bahay nyo para hindi kayo mahawa, bibigyan namin kayo na 8,000. 8,000 lang para dun sa isang pamilya. Di po ba? Kaya naman lalabas yung mga yan dahil walang pambili. Pero wag mong palabasin at bigyan mo na 8,000 kaysa, o sige, gala lang kayo ng gala, mas testing kayo, o negative ka, sige, gala ka pa, pwede pa. Ano? Di, bukas mamas testing mo na naman kasi baka nakasalamuha siya. Ganyan po yun nangyari sa US. Mass testing lang sila na mass testing. Pag positive na malala, tsaka nili-admit sa ospital. Ang point dito, preventive ang ginawa natin. Ngayon, para ma-prevent niya, o una muna, barangay at mayor, sige, magbigay kayo ng ayuda. Kaya iba-iba yung ayuda. Pero ngayon, national government na, dahil binigyan ng Kongreso ng 275 billion na hindi kasama, di ba? Hindi kasama si Ontiveros sa nagbigay ng 275. Yun yung, pero ang gusto niyang unahin, mass testing. Ibig sabihin, dapat ang budget sa isang pamilya 8,000 lang. Pero dahil gusto mo mass testing, kung ilan kayong pamilya, times 8,000. Halimbawa, 5 kayo. Times 8,000. 40,000 na ibibigay sa'yo. Tapos gala-gala na. Bukas, mass testing ka na naman kasi araw-araw dapat yun para masubaybayan lang kayo. Ayaw mo kasing ikulong. Tinututulan nyo kasi na mag-mass quarantine. Dahil ang gusto nyo, mass testing. Na ang mass testing ay hindi siya practical. Una, wala tayong ganong karami. Ikalawa, mahal. Yung 8,000, ibigay mo sa isang pamilya, kakain na yan, hindi na po aalis yan sa bahay niya. Ganon po mag-isip yung totoong gustong magresolba ng problema. Pero yung naghahanap para may maibutas, bakit hindi kayo nagmamas testing? Bakit walang mass testing? Hindi po talaga dapat nagmamas testing. Ang dapat po nagka-quarantine. Okay? Wala po tayong kakayahan para mag-mass testing. Bakit wala tayong kakayahan? Yun po ang katotohanan. Saan tayo kikilos? Sa katotohanan o sa imagination? Imagine, 100 million tayong tao. Mamas test mo lahat.
May nakasagutan na nga ako dyan eh. Sabi, di mag-prioritize ng lugar. Oh, ano ipa-prioritize mo? Halimbawa, sa San Juan nang galing. Minas testing mo yung San Juan. Anong sasabihin ng ibang parte ng Metro Manila? Ano sasabihin ng taga Maynila? Bakit kami hindi nyo may mass testing? Ano sabihin ng Quezon City? Ano sabihin ng Pasay? Etong ginawa, sabay-sabay nakakwarantina, sabay-sabay bibigyan ng mga pagkain. Iba-iba lang. Yung magaling na mayor, may sardinas, may balde, merong bigas. Yung hindi ganong magaling na mayor, yung konti lang ang kita, merong bigas lang. Iba-iba. Yung hindi kayo nabigyan, mayaman kayo, swerte nyo. Huwag na kayo makihingi. Dahil para na yan dun sa mamahirap na walang pambili. Yan yung sinasabi natin na ito, paniputak sila. Inaarmasan natin ngayon yung mga katulad natin na may pansagot tayo. Ano yung mass testing na yan? Yung model ng US? Tignan nyo, nalagpasan na US. Sila na pinakamaraming patay ngayon. Yan yung sinasabi natin. Tapos naghahanap sila. Bakit? Alam nyo kung lahat na ano na kagad, yung unang araw kasi nakita nyo naman, di ba, bumaha yung tao, dikit-dikit, wala yung social distancing. Kung una pa lang, yung ngayon na napapatupad, umaayos di ba? Ngayon may sistema na tayo, meron ng mga tinatawag na quarantine pass. So hindi na nagkakagulo ngayon dahil isa na lang bawat pamilya ang pwedeng lumabas para bumili. Hindi naman, wala namang practice nito. Ito ay nag-a-adjust po araw-araw yung ating mga gobyerno dahil first time po natin to. Hindi po to katulad ng lindol na may automatic na tayo na takpan ng ulo, makiramdam at to lumabas ng building. Hindi po to ganito. Hindi po natin alam to. Pare-pareho. O tapos bumabaha na po ng tulong. Ang point lang dito, lahat na ng mga industriya tumutulong na. Kayo din, mayayaman naman kayo At o kaya kung hindi naman kayo nyo bawasan yung pera nyo, marami po kayong kaibigan na mayayaman. Imbes na hanap kayo ng PPE, kayo na maghagilap. Alam nyo, nakakatuwa po. Hindi pa nagagawa yung mga ginagawa ng UP. At meron silang kakontrata yung gumawa ng local mass testing. Hindi pa nagagawa yung mga batches na para sa mass testing. Ay, hindi ba? Testing kit, mass testing tool. May order na. Alam nyo kung saan gagamitin? Yung mga individual na to na mga may kaya sa buhay, umorder na rito. Hindi pa ginagagawa para do-donate nila sa mga ospital. Yun dapat. Tulungan na tayo. Wala na yung silip na silip. Alam nyo, wala naman kayong wala naman kayong formula dyan dahil hindi pa po nagaganap sa atin yan. Yung sinusundan yung formula na ini-insist nyo, imagine nyo, 8,000 times 100 million na tao. Yun ang kinakailangan mo sa isang araw para dyan sa mass testing mo. Kasi hindi yan effective. Dahil pagbukas, dapat mong mag-mass testing uli. Dahil araw-araw yan, pwede silang makisalamuha. Kung ayaw mo namang i-quarantina, mass testing ka lang ng mass testing. Mahina ako sa math 100 million times 8,000. Ay 100 million times 8,000. Oh, 'di ba? Ang hirap kwentahin 'yon, samantalang ang kwenta diyan 18 million families bibigyan ng 5,000 to 8,000, 200 billion na. 18 million lang 'yun. Kung 100 million, di trillion na pinag-uusapan natin. Nakikailanganin mo sa isang pasada ng mass testing. At saan ka kukuha ng testing kit na 100 million piraso sa ngayon? Sinong bansa nagpo-produce ng ganyang karami? Naaagad po dahil sa sobrang dami ng mga... Yun lang po ang ating sabihin na tigilan nyo na yung mga detractors.
Ang problema, hindi nyo na, kung sino pa yung mga hindi sumuporta, ang tingin ko dyan ganito eh. Gusto nilang mag-fail talaga kasi para masabi nila, oh yan, kaya nga hindi ko sinuportahan yan eh. 'Di ba? Yun yung punot dulo nito. Nagsimula na kanina yung mga congressman, si Lagman tsaka yung mga Makabayan Black na bumanat dito. At eto naman, si Hontiveros naman. Alam nyo, sa totoo lang, magagandang pakinggan yung sinasabi nila pero imposible po yun. Yung solusyon nila pang imposible. Si Pangulong Duterte, ang team na to na tumutugon sa atin, kung nung una pa ay panay tayo sumang-ayon at panay patulong at hindi tanong ng tanong, wala naman naiintindihan. Hindi naman natin naiintindihan yan pero ayaw nating sumunod na lang muna. Ang point ko lang dyan, huwag silang magmarunong dahil ang ginawa ng ating Pangulo ay practical at epektibo. Wala pa pong libo-libong namamatay sa atin dahil doon. Kung naisipan nga agad na, kasi day by day, nung una wala pa, di ba? Nung una po, pinasagot niya lang sa mga mayor. Siyempre, alam nyo naman kung tatagal yan, hindi naman kaya ng mga mayor lahat yan. At ng mga barangay. Pero lately, nang hingi na siya ng ayuda, emergency powers, mas gumanda. Yun po yung pag-adjust kasi very practical, magaling mag-isip, di po ba? At saka matatalino tong mga tao na to. Okay. So, maraming salamat sa pakikinig. Tatapusin na natin dito tapos dyan tayo tuloy-tuloy tayong pagbabasa ng mga komento nyo dito. Tatapusin ko lang sa tinitip. Pagkatapos po nito, i-upload po natin to sa mga hindi po nakaabot. Okay? Magandang araw, Badong Aratilis po.